Tulad ng simbahan, may mas malalim na kasaysayang nakatago sa mansyon ng mga Alberto. Sa family tree na ginawa ni Rizal noong 1896, ang huli niyang taon sa mundo. Halos kumpleto ang pamilya ng kanyang ama, si Francisco Mercado. Ngunit mula sa ina niyang si Teodora, walang sangay. Ayan na yung giba. Dahil sa palaisipang ito, nakilala ko si Dr. Bimbo Santa Maria. The Yuchengco Group are building this Hinalungkat niya ang kwento ng pamilya Rizal dahil ayaw niyang malimutan ng mga tao na may kaugnayan si Rizal sa binyan. Isa si Doc sa mga kumikilos para pigilan ang paggiba ng makasaysayang bahay mula sa lupang kinatatayuan nito. Rizal's, yung pagiging hero niya, malaking naging role ng kanyang ina. And then you hear people, yung bahay ng Alberto, hindi naman pala kay Rizal, sa nanay lang. How can you say lang? Nanay lang. That hurts, for a woman who has sacrificed a lot for her son, for her family, and for the whole country. Dahil kung wala nga si Rizal, walang pupukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan nang dapat magkaroon ng pantay na pagtrato. 10 taong gulang si Jose Rizal nang magsimula ang isang pangyayaring magbibigay ng pilat sa kanilang kasaysayan. May tiyo siyang tukayo, si Jose Alonso, kapatid ng kanyang ina na madalas nasa Espanya. Teodora rin ang pangalan ng asawa naman ni Jose Alonso, si Teodora Formoso. Nakasaad sa libro ng historia na si Gregorio Saide na madalas bumiyahe sa ibang bansa, si Jose Alonso. Naiiwan lamang sa bahay ang kanyang esposang si Teodora at ang kanilang mga anak. Sometime in 1872, si Jose Maria Alonso came home from his trips to Europe and found the house to be deserted, empty. Dora? Dora! Senyorito! Senyorito! The wife was not there, the children were there, nobody was there. Buenas noches, senyorito. Ano yun? Anong problema? Kasi po wala po si senyorita. The wife went with another man. From Gregorio Saide's book, siyang nagsulat niyan. Ano? So sad na napendeho si Jose Maria Alonso ng kanyang asawa. Sinasabi rin na paborito ni Teodora Alonso, ina ni Rizal, ang bunsong kapatid na si Jose Alonso. Kaya sa sitwasyong ito, sumaklolo ang ate kahit pa labag ito sa kalooban ng kanyang asawang si Francisco. Actually, sa bukata ni Mrs. Bantog, nabasa ko, pinipigilan siya ni Lolo Kikoy, ni Francisco, si Lola Lolay. Lolay ang tawagan nila at Kikoy. Huwag mo nang pakilaman, away yan ng mag-asawa. But then gusto na maghiwalay. Natural, sumama sa ibang lalaki eh. Pero hindi pa rin napigil. Hindi pa rin napigil ang Teodora. Naniniwala si Doc na sa sobrang galit ni Jose sa ginawa ng asawang si Teodora, ikinulong niya ito sa isang parte ng bahay. Pusa ka! Jose! Kamukulan mo! Jose! Ayoko dito, Jose! Ibinili niya kay Teodora Alonso ang kanyang asawa. Diyan siya nagstay habang wala si Jose Maria. Naisalin din ang kwentong ito kay Barbara Gonzales, apo sa tuhod ng kapatid ni Rizal na si Lola Maria. Si Jose Alberto kasi may asawa na peninsular daw. No? Tapos yung asawa lakad ng lakad kung saan-saan. Sa Madrid yata o ewan. Minsan daw, dinalhan ng merienda ni Teodora ang hipat kasama ang kanyang panganay na anak na si Saturnina. Ngayon, si Teodora Alonso at si Saturnina, nagpunta sa bahay nila, ginawaan siya ng merienda. Nagdala ako ng merendal kung sakaling nagugutom ka. Tapos yung merienda, nung binigay sa kanya, kinuha niya yung merienda, linagay niya sa lapag. Tinawag niya yung aso niya. Ronquillo? Ronquillo? Ronquillo, mi pero. Ven aquí, ven aquí. Kinain ng aso niya. Namatay yung aso. Dahil sa nangyari sa aso, pinagbintangan raw ni Teodora Formoso si Teodora Alonso na balak siyang lasunin ito. May lason yung pagkain.
So sa galit niya, tinawag niya yung head ng Guardia Civil. So lover daw niya yon. Yon ang umaresto kay Doña Teodora kasi pinagtatangkaan raw siyang lasunin. Ang bintang na paglason kay Teodora Formoso ang naging dahilan ng pagkakakulong ni Teodora Alonzo ng mahigit 2 taon. Bagamat umamin nga si Teodora, hindi pa rin siya ipinalaya tulad ng ipinangako sa kanya ng alkalde. Ang question ko naman, kung ako yung bakit ko papakain yung merienda ko sa aso kung hindi ko alam na mamamatay yung aso? Di ba? Di siguro pinalinaso na muna niya yung aso niya bago niya pinakain yung... So frame up. Baka. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.